So, good day. Ako nga pala si Engineer Allen Ray. Ngayon, ay ituturo ko kung paano isolve itong stress analysis in soil without using scientific calculator or kahit hindi ka na rin mag two equation to unknown. Kailan nga ba natin sinosolve or ginagamit ang two equation to unknown dito or yung mode dito? Ginagamit natin siya kapag hinahanap natin yung unit weight moist ng sand. Magagamit natin yun dito sa number 2. So, number 1, evaluate daw natin yung effective pressure at the mid-height of the clay layer before lowering the water table. So, before lowering yung water table, nandito siya, yung ground water table. Okay? Then, naka-indicate din dito na yung layer of clay is 8.8 meters. Then, sa sand naman na naka-overlay, so ito na yung drawing niya. Usually, yung sand is nasa taas. Okay? Then, isulat na rin natin, 15.5 meters. Unit weight saturated ng sand is 21.2. Sulat natin. Saturated is 21.2. Then, pag sa dry naman is unit weight dry is 18.2. Okay? Para malaman yung unit weight moist, ito, unit weight moist. So, ganito ko siya sinosolve nang hindi na ginagamitan ng two equation or two unknowns or kahit yung mode 3 to which is yung linear stat. Okay? Ang ginagawa ko muna dito is ipilit mo minus ko ang unit weight saturated at unit weight dry. So, anong makukuha dyan? Ang makukuha mo dyan is yung water with 100% na saturated pa din. Bakit? Kasi itong degree of saturation neto is 100. Then, ang minus natin sa dry na 0. So, ang makukuha natin is 100% pa rin na water. Then, ilagay natin yung given. So, ang given nila is 21.2 minus 18.2. So, pag pinag-minus mo yung dalawang yan, ang lalabas dyan is 3. So, yung 3 na yan, yung water na yan is 100% pa din yung degree of saturation yan. So, ilan ba ang hinahanap? Ang hinahanap niya is yung 30% lang. So, kung 30% lang, times mo sa 30, or sa 0.3, ang lalabas dyan is 0.9. So, itong 0.9 na to, 30% na lang yung degree of saturation yan. So, after nyan, makuha mo yung 0.9, ibalik mo lang siya dito, then makukuha mo na yung unit weight moist ng sand. Okay? So, itong dry, ipa-plus mo siya sa, or ibabalik mo yung tubig na kinuha, ang lalabas dyan is 19.1. I hope na-gets nyo kung paano nakuha tong 19.1. I-try nyo pa rin yung mode 3 to or yung two equation to unknown. Okay? So, isolve na natin tong effective pressure at mid-height of the clay layer before lowering the water table. So, take note din na minsan hindi daw na-indicate na sa mid-height daw ng clay layer yung height ang gagamitin. Pero usually, kahit hindi sinasabi, laging sa mid ng clay layer yung ginagamit na height. Please take note of that, lalo na sa mga sa board exam. So, kung mid-height lang, anong gagamitin natin? So, 4.4 lang, di ba? So, kung yan, kumpitin na natin yung effective pressure. Kung sinabi rin dito na before lowering the water table, kasi in-indicate sa problem na bababa ng 7.2 yung groundwater. Pero yung sa problem number 1, hindi pa naman ibababa. Before pa lang naman. So, kung before pa lang naman, andito yan sa pinakatuktok yung groundwater table. So, kumpitin na natin. So, ang gagamitin natin, saturated. Kasi nga, yung groundwater table is nasa taas pa naman. So, lagay natin 21.2. So, pag saturated ang ginamit, automatically, i-minus natin siya sa unit weight ng water, which is 9.81. Then, times mo sa height. Plus, so, sabi ko nga,
ano nga ba yung unit weight unit weight saturated ng, ayan, saturated unit weight ng clay is 18.8. Unit weight sat 18.8. So, continue tayo. 18.8 minus 9.81 0.4. Okay? Ang sagot dyan is ang sagot is 216. 216.1 kPa or letter D. Okay? So, sunod tayo. Number 2. So, ang hinahanap naman dito is yung effective pressure at the mid height of the clay layer after lowering naman yung water table. So, sinabi rin naman dito na nag-lowered tayo ng 7.2. So, gawin natin 7.2 ang lowered ng water table. 7.2. So, bali parang nandito na yung groundwater table. Then, dito na natin magagamit yung unit weight moist na sinolve natin kanina. Which is, ilan? 19.1, di ba? 19.1. Then, sulat lang natin ulit yung unit weight sat, unit weight dry, then unit weight sat ng given sa kanila. Which is, yung isa is 21.2, then yung isa is 18.2, yung isa 18.8. Okay? So, pag hinahanap effective pressure, bumaba na yung groundwater table, unit weight moist gagamitin natin. Automatically, hindi na natin siya i-minus sa unit weight ng water. So, sulat natin, 19.1 times 7.2 plus 21.2 minus 9.81 times mo sa ilan pala yung natira dito. Kung ang total height ng sand is 15, i-minus mo lang sa 7.2, lalabas is 8.3. Okay? Ano to? 8.3. 8.3. So, ito, kalahati ulit, is ilan? 4.4. So, tuloy natin yung pagsasolve. Okay, 8.3 ito. Plus 18.8 minus 9.81 times mo sa 4.4. So, solve natin. Ilan ang lalabas? So, ang lumabas is 271.613 or letter D. Okay, letter D. Then, last number tayo. So, sa last number naman, sinabi dito naman na wala nang tubig sa sand layer. Pero, remain pa rin daw yung moist condition which is 30%. So, parang ang sinabi, ang gagamitin na lang natin dito is unit weight moist. Okay? Alam ba unit weight moist? 19.1. So, kung nandito, sinabi niya naman dito na wala nang water sand layer, so nandito na yung groundwater table. I hope na-gets yun. Then, ito yung height, which is 15.5. Then, kalahati na lang para matik na yan. Okay. Then, yan. Wait, isulat muna natin unit weight ng SAT, which is 18.8. Okay. Then, isulat na natin yung solution. 19.1 times 15.5 plus 18.8 minus 9.81 times mo sa, hindi siya 8.8. Sorry. 4.4 lang siya. Kasi nga kalahati. 4.4. 4.4. So, yan lang. So, 19.1 times 15.5 plus 18.8
minus 9.81 times 4.4. Sagot is 335.6 kPa or letter A. So, yun lang. I hope may natutunan kayo. So, ang purpose ko lang talaga kung bakit ko pinakita sa inyo to is paano isolve yung unit weight moist nang hindi na siya ginagamitan ng mode 3-2 or 2 equation to unknowns. Kasi nung nag-review pa ako sa boards, usually nakikita kong solution sa mga dating reference or kahit sa ngayon naman, may nakikita pa rin naman akong mode 3-2 or 2 equation to unknowns. Feel ko madali lang to pag nagets nyo naman yung tinuro ko kanina na ipagmaminus mo lang naman yung unit weight sat at yung unit weight dry, makukuha mo na yung water nila, then i-multiply mo lang sa 30, which is yun kasi yung kailangan na saturated, hindi 100%. After mo makuha yung 30%, ibalik mo lang sa unit weight dry, ayun na yung unit weight to moist. I-try nyo i-check gamit yung 2 unknown to equation or yung kahit yung mode 3-2. Diba? Kasi pag minsan wala kang calcu, scientific calcu sa cellphone lang, o kung yun lang yung gagawin mo, parang plus minus lang naman gagawin mo, di ba? So, yun. So, kung gusto niyo mag-practice kung paano solve yung mga ganitong problems, so sinulat ko na rin siya dito, yung taon niya. Yung may mga ganito, para maintindihan, is ito yung 4, which is CEREF Volume 4, page 169, then Situation 12, para mas madaling hanapin. Or kahit ito, CEREF Volume 5, page 42, Situation 9, May 2019. Okay? So, yun lang po. Thank you and God bless.